Narinig na ho natin yung mga binili, sinabi ng mga kapatid natin, narinig na po natin yun. Lahat tayo ay meron sa totoo. Hindi tayo natatakot na maglingkod sa Diyos. Hindi tayo natatakot na magbigay sa Panginoon sabagat alam natin ibabalik ng Panginoon. Aminin natin ang katotohanan ito. Maraming na born again sa mundong ibabaw na ito. Pero hindi lahat ng born again ay tapat sa Diyos. Tanging sa kingdom, ang mga attendee ay tapat. Maraming na born again sa buong mundo. Pero hindi lahat ng born again ay nagmamahal sa Diyos. Pero ang mga taga-kingdom ay mahal ang Diyos. Marami na born again sa buong mundo. Pero hindi lahat ng mga born again ito ay naglilingkod sa Diyos. Pero ang mga taga-KOJ ay hindi lang naglilingkod sa Diyos. Naglilingkod na punong-puno ng pag-ibig at punong-puno ng pananampalataya na kanilang paglilingkod sa Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ibabalik, siksik, nagbilig at umaapaw. Amen! Hallelujah! This is a true story. This is not a joke, hindi ito pakutok. Pagkatapos natin lumipat sa isang bagong church natin, saglit lamang lilipat tayo sa mas maganda. At saglit lamang mag-aarnaho tayo ng sarili natin sapagkat makikita ng Diyos ang ating katapatan. At dahil nakita ng Diyos ang ating katapatan, lalong magiging tapat ang Panginoon sa pagpapalaan tayo ng Diyos. Alam mo, ang ganda ng sinabi sa aklat ng Haggai 2:9. Ang sabi sa Haggai 2:9, sa Tagalog po, sa mabuting balita, pasasaganain ko kayo ng higit kaysa dati. Pasasaganain ko kayo ng higit kaysa dati. Yung daw pong the glory of this present house will be greater than the former house. Ang kalawalatian ko, ang kasaganaan ko, ay hihigitan ang nakatipas na araw. Listen very carefully. Sumulat ka kung magkano ibibigay mo monthly para sa church rental natin. Ito po, sumulat ka kung magkano ibibigay para sa church rental natin. Tayo, sumulat ka. At bago mo ka sumulat, tingnan mo muna kung ano ang buhay mo. Nakikilig ko ba tayo? Tingnan mo muna kung ano ang buhay mo. Ngayon, pagkatapos mong sumulat, nakikinig ko ba tayo? At naibigay mo na yan, at binibigay mo na yan monthly. Tingnan mo ulit sa darating na panahon ano na ang buhay mo. At magpupulan ka kung ang buhay mo ganyan. Matapos mong isulat yan at ibigay mo pa na ibigay palaki pa ng palaki ang buhay mo ay magiging ganyan na. Nalampakan natin sila. Alam mo, isa ako sa ginamit ng Panginoon to revive this nation and the nations of the world. Nang ako ay nag-full time. Maraming hindi naniwala na magtatagumpay ako, magpaprosper ako at mabubuhay ko ang aking pamilya. Pero mga minamahal silang lahat ay nakaligot. Nakita nila ang tagumpay. Kaya alam mo kung itawag ka, huwag ka nang apply kung saan. Kapag ka pa nang apply, tapos ang murang-gulang mo, trabaho ka ng trabaho para makapag-ipon ka, para pag-vision mo sa darating na panahon. Listen very carefully. Kung talaga ikaw ay talagang nag-aaralin ng Panginoon, hindi mo kinakailangan sa murang-gulang mo, kung trabaho ka, mag-ipon ka. Ikaw pa ba dito? Ako po'y walang inipon, wala po akong inipon. Amen po ba? At wala siguro kung maiipon kasi gagamitin natin para sa gawain ng ating Panginoon. Pero purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang Diyos ko'y maraming naipon sa langit. At ang sabi sa aklat ng Galatians, di ba? O, Ephesians chapter 2:19. Amen. Ibubuhos natin ng Panginoon ang kanyang pagpapalang hindi maubos-ubos. Ephesians 2:19. Kaya masasabi ko sa inyo, mga kabataan na nag-a-apply lang ng buhay, kasi maglingkod na lang kayo sa Diyos. Ipag-aamin yung buhay niyo sa Panginoon. Ikaw pa ho ba dito? Huwag niyo na aksayin pa yung buhay na yan. Ipag-aamin niyo na ng totohanan sa Panginoon niya. Ikaw pa ho ba dito? Huwag niyo nang hintayin pa na kayo isang kandilang malapit na maubos.
Saka kayo magpapagamit sa Panginoon na isang sindili lang yan eh. Wala na yan. Nagigilid pa po tayo. Alam mo, I got born again at the age of 22. Ang tanda na, no? Kaya ang tingin mo, 21 pa lang ako ngayon, di ba, no? Yes, I got born again at the age of 22. Alam mo, nang nag-born again ako sa edad na 22, sabi ko, sayang, huli na ang lahat. Graduate na ako. Sana na-born again ako, estudyante pa lang ako. Para instant pastor na agad ako, meron akong congregation mga classmate ko. Tao pa ho ba dito? Gusto ko ipaalam sa'yo na hindi ka lang estudyante. You are a witness, not Jehovah's Witness, but Jesus' Witness. Yes. Nandiyan sa eskwelahan niya, tinawag ka ng Lord para mag-testify dyan. Amen? And you are a full-time witness. Saan ka man nilagay ng Lord na trabaho, you are a witness and you are a full-time witness. May tao pa ho ba dito? And you have to know that. Dapat maalaman mo yan. At dapat pag nagtuturo ako, nililista mo yung mga pinapangaral mo rito. At iyan, katotohanan yan, ang isang ipang-reveal mo, ipang-review mo sa mga kalingaran. May tao pa ho ba rito? At pangalawa, ipatotoo mo sa kanila kung paano ka binago ng Diyos. Amen? Noong araw ako, mahilig sa chicks. Sabi mo, ikaw yan, ikaw yan. Ba't aking kasari? Chicks dito at chicks doon. Sabay ako sa sinisita ko, na ikaw yung makilala ko. Bolero. But when Jesus ay nakilala. Kaya sabihin mo, noong araw ako, mahilig sa Yossi. Yossi rito at Yossi doon. Noong araw ako, mahilig sa music. Music na walang kabulot. Kumalang ka na, bakit hindi yung katunay? Hindi ba kayo isang mabuburyo ka sa mga naka-headset? Mabuburyo ka sa mga naka-headset eh. Nakalagay na sa headset, ang lakas pa. Hanggang kabilang kanto, dinig. Di ba? Right? Am I right? Amen. Di ba? Eh sabihin natin, ay lingkod ng Diyos. Ganyan man yung tono niya, yung lyric niya, si Jesus. Pinamahal na Jesus. At tunay talaga yan. Yeah! Tunay, Jesus. Yeah! Ang tanong ko lang ito, naiintindihan ba talaga ni Jesus yan? Hindi totoo ito, alam mo ba ngayon, maraming born again Christian ngayon. Sabi nila yung lyric kay Lord. Totoo yung lyric kay Lord. Pero yung beat, yung melody, yung rhythm, hindi sa Diyos eh. Kaya yung mga United, yung Australian Hillsong, yung mga si Darlene Shek na una, okay. Pero yung mga sumunod na, wala na. Kaya alam ko, si Darlene Shek nag-resign na sa Australian Hillsong eh. Kasi nalabor yung may utak niya eh. Tao pa ko ba ito? Dapat pag tayo ay tumutugtog, kung nagpapatugtog o kumakanta ka, tanungin mo, naiintindihan ba ni Jesus yung kinakanta ko? Pakalawa, gusto ba ni Jesus yung tonong yan? Dapat gano'n. Tao pa mo ba rito? Kaya alam ninyo eh, dapat maiba din yung mga kanta namin noong unang panahon eh. Ano yung mga kanta namin noong unang panahon na Christian ha? Sa mga nagagalit, sa mga naiinis, pakinggan ang awit. Mga gano'n din. Hindi may patungkulan ka, di ba? Ang tao pa mo ba rito? Eh ngayon, mga magugulat, mga kanta. Eh, mahal ka ng Panginoon niya! Diba? Tao ba dito? Kaya minsan gusto kong magbago ng haircut eh. Pagpakalburi kaya minsan. Pero minsan pinaplano ko naman, minsan yung bukoy nakatayo naman gano'n. Kaya wala, isang Sunday lang ako nagbago ng haircut. Ang dami na galit. Grabe. Sinumpa na ako. Para ba hindi na ako lingkod ng Diyos? Ato na ba tayo? Wala, tapos na
Tuloy natin. Ito, ang ganda nito. Verse 14. Isaiah 54:14. In righteousness, you will be established. Tyranny will be far from you. You will have nothing to fear. Ayun. Ito ako ho ba rito? Tingin sa harapan. Ito lagi nila sinasabi. Bakit manhina ang kita mo ngayon? Because the very crisis Mali! Kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi seasonal ang income mo. Amen? Gaano mga konti ang income mo, lagi mo na sabihin that God will make a way and God will multiply your blessings. Right? Pero kanina pa yung cellphone mo na yan. Gagalit na ako, patayin mo na yan. Pag hindi mo pinatay, mapapatayin ko. So, nahihinig pa ba tayo? Terror will be far removed. It will not come near you. Yun. Diba? Isa, pag ikaw, listen talaga muli. Pag ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Panginoon, the hands of the God's protection is upon you. Yes. Basahin niyo yung Malakay chapter 3. Sabi ng Panginoon, subukan ninyo ako. Ibigay ninyo yung para sa akin. Dalhin ninyo sa kingdom sa bahay ng Kingdom of Jesus Fellowship. Aking kingdom cannot be shaken. O sa bahay ng mga taga-kingdom ng Ibuloy. Huwag doon. Huwag din sa mga kingdom ng Jehovah. Huwag din doon. Dalhin ninyo sa Kingdom of Jesus, sa kingdom Christ and Offerings and Purpose, mga church rentals, sacrificial giving, etc. Sabi ng Panginoon, dalhin ninyo. Pag hindi ko buksan ang turo kawan ng langit. Amen? At ibuhos ang masaganang pagkapala. Tasawatain ko ang lahat ng mga adipores sa Satanas. Nagigiling po ba tayo? Nandyan ang blessings ng Panginoon. Nandyan ang protection ng Panginoon. Amen! Yeah! Hallelujah! Yung business mo na yan, trabaho mo na yan, yung negosyo mo na yan, pag-aaral mo na yan, ako, i-bless ng Lord yan, grabe. Ganyan ang Panginoon. Ginawa mo to sa Kanya, binigay mo isa, bibigay sa'yo ng Lord, 1,000,000. Tao pa ho ba rito? Yes. Ito po, wala itong diraan. Excited ako sa mga dating pagpapala ng Panginoon. Excited ako. Excited ako sa dating pag-promotion ng Panginoon. Excited ako. Kung sila ay punong-puno silang tao, ito ba, baka mawalan, baka hindi makabayad, baka hindi makatapos, hindi makapag-aral, baka hindi na makapag-asawa, mga ganyan. Dami na kinakatakutan. Tayo po ay walang kinakatakutan dahil ang sabi ng Biblia, hindi darating lahat ang lahat niya. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Tuloy natin. Ano sabi dito? Yan. Ito ang ganda ng sinabi sa verse 15. Sa verse 15. If anyone does attack you, it will not be my doing. Yun! Pag merong umatake sa'yo, hindi siya Lord yan. No? Kapag merong umatake sa'yo, sabi ng Lord, it will not be my doing. Whoever attacks you will surrender to you. Amen? Lahat ng atake sa'yo, susuko sa inyo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Wala ka pa lang gagawin, ikita ka lang sa kalooban ng Diyos. Alam niyo, basahin niyo lagi ang Biblia. Lagi sinasabi ng Panginoon sa mga Israelita. Alam niyo yung mga masamang kalaan na yan at mga kalaban ninyo. Pinanalo niyo yan eh. Hindi naman sa lakas ninyo eh. Pinadala ko mga kalaban ninyo ng mga malalaking tipalan. I send them giant hornets. And I tell you, brethren, wala pong giant hornets. I tell you, it is a heaven-made hornets. Para bigyan lang tayo ng katagumpayan ng Lord. Para bigyan lang ng Lord ng katagumpayan ng Israelita. Alam mo, nasa Time Magazine ito eh. Na-picture ito sa Time Magazine eh. Alam mo, kinakalaban ng Israel, alam mo, walang laman ng tangke. Ang tangke ay ang ampin ng Israel na nagpapaputok. And this is true. It was featured, I think, in Time Magazine. Time Magazine. You know, ang laman ng tangke, angel, fighting for the Israelites. Ganyan ang Diyos eh. Tandang-tanda ako, no? Nung ako ay nag-full time sa Panginoon. Nag-usap kami dalawa ng Panginoon. Ito ang sabi ko sa kanya. Panginoon, Lord, isusurrender ko pong lahat sa iyo. Nagpo-full time po ako. Kaya siya lang po hindi ko sa iyo. Buhayin niyo po ang pamilya ko.
at purihin ang pangalan ng ating Panginoon sa buhay. Hindi lang nabuhay ang pamilya ko. Sobrang buhay. Ang tao pa ho ba dito? Kaya alam niyo sa ating pagtanggap kay Kristo bilang Lord and Savior ng buhay natin, hikayatin mo ang classmate mo, kaibigan mo, katrabaho mo, negosyo mo, kapitbahay mo, hikayatin mo ang pamilya mo. Amen po ba? At sa iyong paglilingkod kay Kristo, hikayatin mo rin silang maglingkod kay Kristo. Sa iyong pagsuporta sa gawain ng Panginoon, hikayatin mo rin sila sa pagsuporta sa gawain ng Lord. Listen very carefully. Bakit ako matapang na imbitahan ang mga taong tanggapin si Kristo, maglingkod kay Kristo, magsumuporta sa gawain ni Kristo? Kasi sa ginawa ko pagtanggap kay Kristo, paglingkod kay Kristo, pagsuporta kay Kristo, hindi ako nabigo ang pagpapala ng Diyos ay dumating sa akin. Kung mahal mo sila, imbitahan mo sila. Dalhin mo sila sa Kinochea. Magsama-sama na tayo sa iglesia nito. Tanggapin natin si Christ bilang Lord at Savior ng ating mga buhay. Maglingkod tayo sa Panginoon. Tao pa ho ba dito? Magkailaw tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. If anyone does not attack you, it will not be my doing. Whoever attacks you will surrender to you. See, it is I who created the blacksmith, who fans the coals into flame, and burns a weapon fit for his work. And it is I who have created the destroyer to work havoc. Kita ako ho ba dito? Ano siya gagawin ulit? Ito ang sabi ng Panginoon, tingin ko sa magandang lalaki. Sabi ng Panginoon, lahat ng mga sandata sa mundong ibabaw nito, pinahintulutan kong magawa yan. Amen? Ito ako pa ho ba rito? Pinapakita ng Panginoon, kung ako ang nagpahintulad na gumawa ng mga yan, anong laban niya sa akin? At dahil ikaw ay kakampi ko, anong laban niyan sa iyo? Amen? Palakpakan natin sa Lord. Alam mo, magalang ko lang alam ang isabi ko, hindi ako nagmamalaki. Abisado ko, hindi ko masyadasa wala ng Biblia, pero sa tagal ko lang nagbabasa ng Biblia, sa dami ng libro ko, at sa dami ng Bible ko, grabe kabisado ko ang Biblia, at ang Isaiah 54, parang may beses ko nang nabasa yan eh. Pero nung nakakuha ko yan, no? Iba tumatalon siya. At muli kong binalikan, iba talaga tumatalon talaga siya. No, ang tawag yan is sa Greek word is Rhema. R-H-E-M-A. Rhema. Ang ibig sabihin ng Rhema, the spoken word. No? A word from the word. Salita mula sa salita. Amen po ba? And a now word. Ibig sabihin, salita para sa atin ngayon. Amen? Nakikinig pa ba tayo? Alam mo, mawalang ka na sa mga nakikinig at nanonood no? Oo, mga graduate kayo ng Bible School, ng seminary, theological seminary, may doctorate kayo, may magpatitindi, mga tinapos ninyo, meron kayong tinapos na, meron kayong DP, no? Mga PhD kayo, pero sinangkulan sa inyo eh. Wala kayong maranasan sa Diyos. Kilala nyo ang Diyos pero hindi kayo kilala ng Diyos. At kilala nyo ang Diyos pero hindi nyo nararanasan ng Diyos. May tao pa ho ba dito? Maraming tao hindi ako kilala. Kasi makita lang ako. Tilit-tilit na ng tilit. Wala pa ako. Hindi ba na ako kilalanin? May iba naman kung bakit ako hindi kilala, makita lang ako. Nanginginig siya. Ganun. May iba naman. Si Pastor, pagagalitan ako, patatabahan ako sa tuloy. Tago ako. Hindi mo ako nakikilala eh. Kaya nagtikantil na, hindi mo ako gets. Ito ang pahumpa dito. Kaya ganyan ng marami. Babanatan ka ng maraming versikulo at babanggitin sa'yo maraming Hebrew Greek mula sa banal na kasulat, etc. Pero pag kilala mo ang Diyos, ang masabihin mo sa Kanya, Pastor, sister, brother, ano man tawag sa'yo, out of context kayo. Hindi ganyan ang nakilala ng Diyos. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations.
to those who love Him, to those who love Him, and gives His grace. Ikaw po, alam niyo, ano ako noong unang panahon, yung word na rockista, wala yan rockers ang tawagin ko inclined ako sa music meron ako inclination sa music Ikaw po ba rito? Mas maganda, yun ang pinakikinggan mo Hindi ko ano yung sinasaksak mo sa tenga mo O ano mga kanta ni Lady Gaga, nila Jennifer Lopez, sino kinakanta mo, nila Charis, kung sino pinasalpak mo dyan Ito na lang, deal na lang tayo. Pagkaman hindi maganda ang boses ko, magkakaroon ako ng recording. Alam biro. Yan ang pakinggan mo sa araw-araw. He is the faithful God, He is covenant of love. Kaya alam mo, kung ako nga, tingin kayo sa akin, kung ako nga, hindi na maganda ang boses, gusto kong maglingkod sa Diyos. Ikaw pa kaya na maganda ang boses, ayaw kong maglingkod sa Diyos. Gulay. Tao pa mo ba dito? Ako nga na hindi ko gusto kong maglingkod sa Diyos. Ikaw pa kaya na kagandang lalaking iyan. Purihin ako na ayaw yung maglingkod yung gandang lalaking mo sa Panginoon. Ako nga hindi magaling mag-Ingles. Ang dami ko kakulangan, puti na ang buko. Ang dami ko kakulangan sa buhay na ito. Pero gusto ko maglingkod sa Panginoon, ikaw pa kaya na may pinag-aralan, graduate ng Harvard. Ikaw pa kaya napakaganda, napakasexy, napakagwapo, napakayaman, hindi may paglingkod ng buhay mo sa Panginoon. Ano? Ikaw pa ho ba dito? Pakisabi mo nga, sasayangin nila ang buhay nila. Pero ako ay hindi. Ipapagaling ko sa Panginoon. Baka natin sito. Ituloy natin ang pagbasa. Anong sabi dito? Verse 17, ang ganda. No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me. Ito ang sabi ng Panginoon, walang sandatang pinandahin, walang sandatang ginawa ang makapanalain sa inyo. Grabe! Manata ka ng armat ay pusi, airgun, tirador, sumpa. Kahit anong klase yan, hindi makakapanay sa iyo. Hindi mananalo sa iyo kahit anong peste ng buhay, disaster ng buhay, kahit anong pang klase yan, sila ay nagkaroon ng unbonit, tigsdas, tigyaw. Ito, pahubang ito. Natenggoy sila. Maaring matenggi ka rin, pero gagaling ka. Ito ang pahubang ito. Kapag minamahal, ito pang sabi ng Panginoon, lahat ng sandatang pinandal laban sa iyo, hindi mananay. Kasi sinasabi ng Panginoon, Romans 8:31, nakampi mo ako, walang pwede tumalo sa iyo. At ito ang sabi ng Panginoon, ito ba? Isaiah 54 verse 17, i-memorize mo ito. Lahat ng dilang sinungaling na nakasalita laban sa iyo ay hindi mananay. Nakikinig po ako tayo. Kaya alam niyo sa buhay na ito, turuan kung sino nagsasabi ng totoo, naghahanap ng kakampi para patotohanan siya ay tama. No need to do that. The Lord knows how to vindicate you. The Lord knows how to defend you. Kaya alam na niyo kung paano kayo naman. Kapag tayo ay nasa gitna ng kalooban ng Lord, sigurado ang ating blessing sa pagsusok. At dito na ako magwawakas. Sabi ko, dito na ako magwawakas. Yung sa atin, Maestro ready, Person Worship ready. Ito ang sabi ng Exodus chapter 20. Beginning verse 1, huwag kang magkakaroon ng Diyos maliban sa akin. Huwag kang sasamba sa anumang Diyos. Sa anumang imahin at anumang rebulto. At huwag mong jojosin ang sino pa man. Huwag mong jojosin ang pera. Kasama na rin yan. Pero ang talagang nakatala dyan ay rebulto. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin.
Ako lamang ang sasambahin mo, ako lamang ang paglilingkuran mo. Dahil kapag ginawa mo ito, pagpapalain kita. Pati ang, listen natin yan ulit, pati ang isang libong lahi mo pagpapalain mo. Grabe. Nung hindi born again ng mga magulang ko, may sumpa. Yes, may sumpa yan. May sumpa sa pamilya Carrillo, may sumpa sa pamilya Lusaga, Carrillo, Diaz, Bacolava, may sumpa yan. Pero nung na-born again ako, putol ang sumpa. At dahil sa aming pagsulod sa Panginoon, ang pagpapala, hindi pagpapalo. Ako na mamalo, pero hindi na ngayon. Kinukurot ko. Mabait na talaga ako ngayon. Hindi na ako nagagalit ngayon, hindi na. So, ang pagpapala ay papasok sa mga anak ko at sa mga anak nila up to 1,000 generations. Nagiginig ba kayo? Pag ikaw pala ay masunod sa Diyos, 1,000 lahi mo, magpapalain ng Lord. Yung 1,000 generations mo, kunyari ako, kunyari, may anak ako, di ba? Nagkasawa na yung anak ko. Kunyari, si Jay, ilan pa naman si Jay ay 19. Nagkasawa siya sa edad na 39. Bakit kayo? Ba't kayo nagmamadali? Ba't kayo nagmamadali? Kaya ako sabihin sa akin na hindi bali ng single, basta may internet. Ang galing pa rin ng internet, baka niya kayo nag-uusap. Ayun lang. Ibig ko ito ko yun. Ang ibig ko ito ko eh. Kunyari, si Jen, si J.A. nagkaanak. Anong tawag mo sa anak niya? Apo. Yung anak ni J.A. nagkaroon ng anak, anong tawag doon? Ako ng tuhod. Nagkaroon pa rin ng anak. Nagkaroon pa rin ng anak. Anong apo ko na yun? Kasako, katalampakan. 1,000 generations. Anong apo ko na yun? Kaya alam mo ba? Alam mo ba? After the 1,000 generations, ang pagpapala, tuloy-tuloy. 1,000 generations. Ako, apostol ako, walang muda yan. Pero alam mo ba, ikaw din magiging apostol ka rin. Sa papalang paraan, kapag nagkaroon ka na ng apo, apostol ka na. Apostol. Apostol. Ganun yun. Apostoli ka na. Huwag ito. After the 1,000 years, naiintindihan pa ninyo ako? Pag sumunod ka sa Diyos, after the 1,000 generations ng pagpapalas, pag naging masumayin ka naman sa Diyos, after the 4th generations. Kaya alam mo, pag masumayin ka sa Diyos, minsan may mga sumpa sa anak mo kung ano pagsumayin yan. After the 4th generations. Kaya minsan may pinapanganak na walang ilong, walang kamay, walang paa, mukhang talangka. Alam mo, walang dito ito. Kung magamis na kasi yung mga magulang, under first, nadadama yung anak. Nakikinig pa ba tayo? Nakikita mo kasi ako, under blessing. Kami anak ko pagagawa ko. Nakakapag ba rin? Pero ang nagagawa ko ng mga yan, wala akong plano yung mga yan. Mga 39 nga, ganyan. Narinig mo yun, JC? Ewan ko ba, parang pag ganito ako, kilala ko si kayo eh. Parang ako si Miss Marana ng TFCA, school ng anak ko, lahat ng estudyante, kilala eh. Kasi bakit ba ako ganito? Tuloy na. Alam ko din mga kagaling mo, ang galing ng Christian. Ito ba ang sabi, di ba? Ito, di na magwawakas. Exodus chapter 7 verse 9. Know therefore that the Lord your God is God, keeping His covenant of love to 1,000 generations to those who love Him and keep His commandments. Gusto mo ba na mapagpala ka? At gusto mo ba na mapagpala anak mo, ang anak na magiging anak mo, magiging anak at magiging anak at magiging anak, isa lang, sumunod tayo sa Diyos. Makipagtipan tayo sa Panginoon. Lahat mo ng mga nakikinig at nanonood, mga kapatid sa ibang bansa, kung kayo sumusabang na sa MJ, ituloy ninyo, pinigil ninyo, ay
huwag ito kayo mapigilan. Ito kasi ang problema ng marami. Magbibigay sila. Pero pag darating na yung pasukan, hindi na sila magbibigay. Uulahin na yung pag-aaral nila ang balik. Listen ka rin muli, ako po'y nananawagan sa lahat. Huwag mong i-divert ang pera ng Diyos kung saan-saan. Merong nakatanda ang Diyos dyan. Pero yung para sa Kanya ay ibigay mo para sa Kanya. It is a holy money for the Lord. Amen po ba? Yung para sa Kanya ay para sa Kanya. Huwag mong i-divert yan. Huwag mong i-divert. Ibigay mo yan para sa Kanya. Pasahayaan mo na ang Diyos ay magbibigay para rin. Ito pa po ba nito? Dapat ang Diyos sa ating mga pangako. Pagpapalain niya tayo, hindi lamang tayo. Isang libong lagi natin pagpapalain ng Diyos. Alam mo ba kung bakit siya itinatawag na God of Abraham, Isaac, and Jacob? Ibig sabihin Diyos ang tipan. Nangako siya kay Abraham, pinagtibay niya kay Isaac, at nagpapatuloy si Jacob. Kita pa po ba kita ang tuloy-tuloy ito. Alam mo ba, nagkasala si Solomon. Dahil sa pagkakasala ni Solomon, ang Israel ay nahati. Yung 12 tribo, naging 2 hati. Yung isa ay tinawag na Israel o tinatawag na Northern. Yung pangalawa ay 2 na lang natira, Judah at saka Benjamin na tinawag na Southern, na tinawag na Judah. Bakit nagtira ang Lord ng isa pa rin kaharian? Dahil pagkabat nagkasala si Solomon, naging tapat si David sa ating Panginoon. Nakikinig pa ba tayo? Amen po ba? Palakpakan natin sa Diyos si Lord. Deuteronomy, last verse. Deuteronomy 9:1-6. Pakilisan na lang, huwag na masahid. Deuteronomy 9:1-6. Ito ang sabi ganoon. Deuteronomy 9:1-6. Sabi ng Lord sa Israelita, kayo ay patuloy na katagumpay, hindi dahil sa inyong makayanan. Kayo ay nagtatagumpay dahil tapat ako sa ipinangako ko kay Abraham, sa inyong mga ninuno. Amen? Yung pinangako ko sa inyong mga ninuno, hindi pwedeng hindi ko tumahin. Ang tanong ng marami lingkod ng Diyos, bakit nagpapatuloy ka sa Panginoon despite hindi ka umaalis sa Kanya, hindi ka nangin, hindi ka nalalagit. Ako po ang tao ng malaking paniniwala sa Panginoon. Bibiguin ko kayo, bibiguin niyo ako, magkakabiguan tayo. Pero ang Diyos, hindi tayo bibiguin. Amen? Know therefore that the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. And know, standing please. Therefore, that the Lord your God is God. He is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. To those who love Him, to those who love Him, to those who love Him and His command. So, sa ito lahat tayo nakikinig at nanonood, inibitahan kita. Kilalanin mo na meron na isang Diyos at ang Diyos na ito'y minubuo ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. At ang Diyos na ito'y nagkatawang tao at siya si Jesus na nagsabing siya ng andaan patungo ng langit. At walang ibang pangalan sa mundong ibang nito para tayo makita. Tanggapin mo si Christ, din ng Lord God, Savior ng buhay mo. Papasok ka ng langit. Kasabay nito, sundin mo ang kanyang mga utos, gawin mo ang pinapagawa ng Diyos, paglingkuran mo siya. Hindi na mabibigo. Saan ka man makarating, ipatotoo mo si Kristo, huwag mo siya ikahiyan. Ipagsabi mo ang magandang ginawa sa iyo ng Lord, ang magandang naranasan sa Jesus. Ang mga magandang pagbabago ng Panginoon, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pag-ibig, everything, all your good experiences, say it also to others. At itong mga tamang natututunan mong
mo itago yan, ipagsabihin mo sa iba na itama yan. Kailangan nila yan para may tuloy. Ganda. Digital. Huwag kang matakot na may talento ka. May tawag na may calling ka. Lagyan mo yan. Huwag kang matakot. Ibigay mo ang buhay mo ang talento mo. Huwag kang matakot. Kung tinatawag ka ng Lord to the goal and ministry ko, huwag kang matakot. Tinatawag ka ng Lord para ibigay ang iyong tithes, offering, first fruit, sacrificial giving, and this time, church rental. Time will come, I will not ask. The Lord will not ask for church rental. The Lord will ask, He will buy church. Kung sa church rental, hindi ka namin kasama ng Lord, paano ka namin makakasama kapag ibig na tayo sa sarili church? And we will do. Habang tayong lahat, natin ko nakakayakot, nakapikit, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Kung sa puso mo ngayon, without the reservation, no excuses and no alibi, handa mo na ibigay ang totohanan ng buhay mo sa Panginoon. Bow down your heads and close your eyes and lift up your voice to the Lord. Hallelujah.